Some places shout their story, others whisper it slowly, patiently, rich in heritage, culture, and an ocean's bounty that fed generations. Today, I'm here to listen, to taste, to understand what makes this place stick, what makes it unforgettable. My first stop, the Capiz Ecological Park and Cultural Village, is a place where time slows down, where stories are carved into wood, passed through hands, and simmered in pots. It's part sanctuary, part open-air museum, but more than anything else, it's where I started to understand the soul of the province through its indigenous people and its food. The Panay Bukidnon is famous for their panubok embroidery. And hanggang ngayon ay na-preserve nila. And this is so because of the establishment of the School for Living Traditions, kung saan tinituro sa mga kabataan yung embroidery, yung pagtubok. Hello everyone! Ang ganda! Ano ba to siyang... These are all handmade, no? Opo, gawang kamay po lahat. Gawang kamay siya. Ito siya, ano siya? Ito, Para sa ulo po. Pulos tawag namin. O pudong. At lahat po ng mga disenyo ay yan po yung mga nakikita namin sa paligid namin. So lahat ay hango sa kalikasan. Halimbawa ito po yung mga edible ferns, tawag namin paku-paku. Yung mata ng native na pigeon. Ito naman yung balat ng ahas, nasa wak. Di ba? At ito yung bulak ng labog, yun yung gagamitin namin mamaya na pampaasim okay. para sa manok. So ito siya, yung nangyayari dito, para nagkakaroon ng texture yung tela, no? Opo. Dahil sa Opo, masinulid, no? Opo. Ano katagal gumawa ng isang ganito? Yan siguro po ito po mga isang linggo bago matapos. So medyo mahal pala ito. Magkano itong mga ganito? Ito nasa 1,000 ito. 800 to 1,000. Grabe, no? Labor intensive. Opo. Ito mga bracelet. Opo. Sa kamay po. Ito naman mga tradisyonal na, tawag namin sa panglalaki na long sleeve ay supa. Ganda, oh. Sa pambabae naman ang tawag namin ay saipang. Di ba? Then ganito talaga yung mga traditional Opo. na... Traditional mga po yan old accessories. coins, no? Yan po ay old coins. Sa ngayon po yung mga ginagamit na lang namin tuwing may mga okasyon o may mga performance is yung mga simula sa year 1940 yung tinatawag namin na kamunil na Commonwealth coin. Pero yung mga luma talaga hindi namin pinapalabas masyado kasi. Medyo mataas pero na yung sa bundok, value, yung ginagamit namin is mostly yung Alfonso, yung Spanish coins at American coins, yung English series coins. Ito, may community pa rin na gumagawa nito ngayon. O kami po. Kayo Si dito. Tatay Nuno. Siya isa din pong embroiderer at ako din po. Kalipunan siya ng mga IP na tumira sa bayan. So habang wala silang ginagawa, nagtatahi pa din sila. At yung lahat ng produkto nila pinapasa nila kay Tatay Nuno kasi siya yung pinakamatanda doon sa community at siya din yung nagma-market ng mga... Saan yung binibenta pero yung to? community, yung tribo talaga namin is tawag sa amin Panayanon Bukidnon o Panay Bukidnon na Panayanon. Kasi merong 4 na uri yung Panay Bukidnon na subgroup. Yung Akyanon sa Aklan, yung Iraynon sa Antique, Halawodnon sa Iloilo sa Kalinog at kami naman ay Panayanon sa Capiz. So interesting, so beautiful. So saan nyo binibenta, bumibili nito? Minsan po pag merong imbitasyon sa amin, lalo na pag minsan sa Maynila, pag merong mga trade fair, o di kaya pag dito din sa bayan, pag merong mga bisita, nilalagay din pag merong okasyon na pangbayan. Ito, very unique kasi siya kasi merong geographic, pero na may mga floral and mga natural forms din, no? Yung iba kasi na mga community, hinahabi nila yung tela, tapos ginagawa lang nilang damit. Yung sa amin naman, gagawa muna ng damit, tapos lalagyan ng tubok. Tubok po yung tawag sa disenyo o proseso ng pagmunda. Yung gumagawa ay manugtubok at yung produkto ay tinubkan. Yung tawag. May intonation o may accent. Kasi yung the way magsalita yung Panay Bukidnon, bawat barangay sa amin sa Tapas, mayroong tinatawag na ligbok o tono ng pagsasalita. So bawat barangay iba-iba yung tono ng pagsasalita. Kaya mas mabilis namin malalaman kung taga saan siya. Doon lang sa... Opo, kasi iba-iba yung interesting, tono. No? Yan. So ito siya, magluluto tayo. Anong tawag ng luto na to? Binakol na manok sa pasok na may malawmaw, sir.
Okay, so ito talaga yung traditional na binakol, no? Opo. And ito yung dahon natin is very hard to find na dahon. Ano tawag ng dahon? Malaumaw po. Malaumaw na ngayon ko lang siya na, pero ko tikman to. Okay po, maasim po yun. Parang bayabas or parang manggang hilaw, no? May parang ganun. Opo. Kasi, paano po siya lutuin? Pasok na po natin ito yung mga ingredients po sa loob ng manok. Unahin po natin yung kunting malaumaw dito. Malaumaw. Opo. Tapos yung kalahating luya. Luya. Opo. Tapos yung kalahating bawang. Saka po yung sibuyas na kalahati rin. Pasok natin sa loob. Tapos ipasok natin yung tanglad, lemongrass. Tapos ipasok natin tong manok na buo. Opo. Natira natin mga sibuyas. Bawang, sibuyas. Opo, mga luya. Luya. Then asin lang, simple. Opo, asin lang po. Tapos, lagyan natin ito po yung yung lagay natin ng tubig. Tubod po ito ng niyog. Niyog. Opo. Kaya yun talaga yung binakol, original. Opo. Buwasin natin. Ito talaga yung traditional way of cooking, hindi siya sa kaldero. Hindi sa bamboo talaga. Opo. Ayun. Ano katagal naman yung luto nito? 1 hour to 2 hours po. Tapos takpan natin ng dahon ng ganun. Tapos itali. Ay, hawakan ko po. Opo, thank you po. Ayan. Sorry po. So, hindi pala masyadong maraming tubig, no? So, yung Hindi katas po. Kasi niya... po, itong natin po, itong pasok ng kawain po, tumutubin po to. Ilagay natin sa... So, hindi ba susunog yung kawain? Kasi fresh siya. Opo, hindi Pag madali ginawit ang mo yung masunog. dry, sunog siya. Opo. Oo. Yun. So, yung may lasa din yung ating bamboo na napupunta doon sa Opo. pagkain, no? Opo. So, ito magluluto tayo ng hito. Anong tawag nyo sa hito dito? Ginataang hito sa Hito talaga yung opo, term. sa Pantat, talbos. no? Opo, Pantat. pantat po yun. Oo. Sa Then, dahon ng kamuting kahoy eto po siya. na may gata. Opo. Hindi masyadong marami yung nagluluto at nakakaalam na pwede palang kainin yung dahon ng kamuting kahoy. Opo. Ito yung dahon ng kamuting kahoy or the cassava, no? Yung leaves ng cassava. So, para siyang chinap-chop, no? Na bayo po. Binabayo. Binabayo po. Opo. Binabayo. So, pounded siya. Then, pinipigaan. Opo, kung gusto mo pigaan. Pero mas masarap po pag hindi mo pinipigaan kasi yung lasa niya po nandyan po. Lasa, Pag napigaan po, mamala na po yun. Okay. So, ito siya. Parang halos parehas ng sahog, no? Opo. Bawang, sibuyas, Luya. tanglad, luya, asin. Yan, ito. Sige, paano ba siya lutuin po? Ito po yung unahin natin. Unahin, oo. Opo. Lagay natin dito lang sa loob. So, talbos talaga siya, no? Hindi Opo. siya... Kasi pag talbos talaga, pag medyo pag matigas, so gulang, magaspang, no? magaspang na po siya pag na. May nakain ako na ganyan, parang laing yung naging dating niya. Talbos rin po ng kamuting Oo, kahoy. talbos yun. Pero eto siya, ngayon ko lang nakikita na may kasama siyang hito. Okay. Yun, i-arrange lang natin. Saka ilagay natin doon yung mga Yan, so Tanglad, tanglad, luya, luya, saka yung bawang. Sama-sama na lang po natin lahat. sibuyas, Opo, saka yung asin. Opo. Antayin niya lang po natin yung asin. Tapos yung pangalawang gata po, yung una natin Unahin ilaga. natin, Opo. So medyo masabaw pala ito. Opo, kasi lagain natin po yung yung isda saka yung talbos ng kamuting kahoy.
Yun. Kaya natin po yun sa kalayo. So, iniikot-ikot natin yung Kung kasi po simple. para ina na yung pagluto. Nandahan ba? dahan-dahan lang siya. Opo. Okay. Yan. Yan. Ngayon, magsisigaan na tayo. Opo. Yun, lulutuin natin ito po ng 5 to 10 minutes lang po. So, sobrang bilis lang ito. Opo. Oo. Wow, kulong-kulo na siya, oh. Kaya siya naging medyo green yung ating sabaw, no? Kasi dahil sa talbos ng kamuting kahoy. Tingnan natin. Ito hindi siya hinahalo pero makikita mo yung ating gata. Ito yung pangalawang gata, no? The second pressing. Nagiging green. It's turning a bit green. So we really are cooking it very simply, and as it cooks, Galuha ni pasok. The flavors are infused into the broth or the sauce. Yan. So tatakpan natin ulit. Pero sobrang bilis ng luto lang nito, no? Kasi isda naman siya. Excited ako, titikman ko. Parsang sabaw ng laing ang kulay. Sarap niya, ha? Parang mapapakain ka ng maraming kanin, no? Ito siya, iniikot-ikot yung ating bamboo, no? As it cooks slowly. E nakikita mo, nagbabalon yung dahon ng saging, nakikita mo. So, ibig sabihin, the steam is pushing the banana leaf, oh. Yung nag-expand ng konti. Ito, napakasimple lang yan. Pero yung flavors kasi, dahil na binibigyan mo siya ng medyo konting panahon na kumulo, lalabas talaga yung lasa ng lahat, ng luya, ng tanglad. So, medyo nasusunog pala din. Pero sa tingin ko, magiging sobrang yung lasa niya, nakukuha mo yung lasa ng usok, no? Dahil sa kahoy. Uy! Oh, wow. Sige. At ngayon, ibubuhos na natin. Woo! Wow! Lambot, no? O, lumambot yung manok. Yan, no? Pwede, pwede. Simple. Wow. Sarap din, no? Yung matamis-tamis sa buko, pero may asim din. Ano, daloy-doy? Ano yung pangalan ng dahon? Ng malaumaw po. Malaumaw. Here, the cooking is simple, but not ordinary. It's deliberate, it's rooted, every step in the preparation, from the firewood to fermentation, to the way they harvest their food. There's a story that's unique to the Capisco. And this is just one day. And if this is the beginning, I can't wait to see where this journey takes me next. Bali, yung lulutuin po natin ay manok na may ubod kapoy. Galing sa ubod po. Ano painit po? Painitin mo na yung kawali. Ito siya, bamboo shoots to siya. At siya sobrang fresh niya. At wala siyang very clean tasting. Ito paano siya lutuin? Bibigay ng parang matamis na lasa doon sa manok. Tapos, hibiscus to, di ba? Opo, ilalagay natin yung manok sa ibabaw ng labog. Yan. Oh, tingnan, napakabilis, napakadali. Simple. Oh, di ba? Dali lang lutoon, sir. Simple.ph. Living made simple.